Hulyo sa Maynila. Ang biglaang pagpatak ng ulan ay hindi sapat upang hugasan ang nagbabagang init ng hangin at lalong hindi nito kayang palamigin ang magdamag na kasiyahan sa mga pinakamahal na sulok ng syudad. Sa Bonifacio Global City, kung saan ang mga naglalakihang skyscraper ay nakatayo na parang matatayog na toreng garing, ang mga ilaw mula sa isang penthouse unit sa ika-45 palapag ng The Residences ay biglang namatay. Ilang oras lamang ang nakalipas, ang lugar na iyon ay entablado ng isang marangyang sayaw, isang sayaw ng pera at pagnanasa. Ngayon, ang nananatili lamang ay ang nakakapanindig balahibong katahimikan. Kinabukasan, ang Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police, PNP, sa Maynila ay nakatanggap ng ulat. Ang biktima ay si Don Ramon Monching de la Cruz, 52 taong gulang, isang kilalang pangalan sa industriya ng alahas at isang notorious na manlalaro sa ilalim ng lupa ng Maynila. Ang paunang ulat mula sa pulisya ng barangay sa Barangay San Antonio, Pasig City ay nagsasaad na si Don Monching ay namatay dahil sa stroke matapos ang magdamag na pagpaparty, isang kamatayan na tila napakapangkaraniwan para sa kanyang pamumuhay. Si Senior Superintendent Gabriel Gabreyes, Deputy Chief ng CIDG, isang lalaking lampas 50 na may matigas na mukha at matalas na mga mata, ang direktang nag-utos sa task force na pumunta sa pinangyarihan. Hindi siya naniniwala sa mga pangkaraniwang kamatayan ng mga hindi pangkaraniwang tao. Para sa kanya, bawat kaso ay isang kwento kung saan ang katotohanan ay laging nakatago sa likod ng maliliit na detalye na hindi pinapansin ng ordinaryong tao. Ang penthouse ay marangya, ngunit nakakasakal. Ang amoy ng mamahaling alak na may halong usok ng sigarilyo at ang murang pabango ng mga babaeng nagpa-party ay nanatili sa hangin. Sa sahig ay mga basag na bote ng Remy Martin XO at ilang basag na baso. Sa gitna ng sala, si Don Monching ay nakahandusay sa isang Italian leather sofa. Ang kanyang kamay ay mahinang nakayakap sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay asul. Lahat ay tila tumutugma sa isang atake sa puso. Ngunit ang mga mata ni Senior Superintendent Reyes ay hindi tumigil doon. Sinuri niya ang paligid at huminto sa isang century safe na nakatago sa likod ng isang oil painting. Bukas na bukas ang pinto ng safe at walang laman sa loob. "Sir, may ulat po," sabi ng isang batang imbestigador. Ayon sa pamilya, kagabi lang ay nakatanggap si Don Monching ng isang kargamento ng hilaw na diamante mula sa kanyang kasosyo sa South Africa na tinatayang nagkakahalaga ng hindi bababa sa atulaang daang milyong piso. Inilagay niya iyon sa isang leather briefcase at sa safe na ito. Agad na nagbago ang direksyon ng kaso. Hindi ito isang biglaang pagkamatay kundi isang sadyang pagpatay at pagnanakaw. Agad na itinutok ang lahat ng atensyon sa pangunahing suspek, si Cobra Kaloy. Tunay na pangalan ay Carlos Reyes at 30 taong gulang. Si Cobra ay isang bagong kasosyo sa negosyo ni Don Monching, isang walang takot, mainitin ang ulo, at may malaking utang sa biktima. Nai-record ng security camera ng gusali na si Cobra ang huling umalis sa penthouse bandang 2 ng madaling araw matapos ang isang mainit na pagtatalo kay Don Monching. Isang perpektong motibo, isang mahinang alibi. Agad na inilabas ang warrant of arrest para kay Cobra Kaloy. Ngunit sa dami ng pahayag mula sa mga tauhan, security at mga taong dumalo sa party, may 2 pangalan ang nagpahinto at nagpaisip sa batikang Senior Superintendent, Mia Kelim at Lina Little Miss Santos. Ito ang mga stage name ng 2 sikat na DJ sa isang high-end club sa Makati Avenue, kung saan ang mga date na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar ay isang lihim na patakaran. Kagabi si Don Monching mismo ang kumuha sa kanilang 2 para mag-entertain sa kanyang party. Ayon sa paunang pahayag, umalis silang 2 bandang hating gabi bago pa man umalis si Cobra Kaloy. Sinabi nila na nagpatugtog lang sila, uminom ng ilang baso,
at tumanggap ng bayad bago umuwi. Wala raw silang alam sa mga nangyari pagkatapos. Tila maayos at lohikal ang kanilang pahayag. Ngunit ang batang investigador na namamahala sa pagkuha ng pahayag ay nagtala ng isang detalye. Ang kakaibang kalmado nilang ugali, lalo na si Mia Miyake Lim. Ang kanyang mga mata ay tila malamig at matalas, hindi katulad ng isang 24 na taong gulang na babae na kakarinig lang ng balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang kliyente. Binuksan ni Senior Superintendent Reyes ang folder ng dalawang babae. Si Leila Marie Mia Lim, 24 taong gulang galing sa isang probinsya sa Visayas at maaga nang umakyat sa Maynila. Matalino, matalas at ambisyosa. Mabilis na umakyat si Mia sa posisyon ng top DJ dahil sa kanyang kaakit-akit na anyo at kakayahang pagbigyan ang mga mayayamang kliyente. Ang isa naman ay si Angelina Lina Santos, 22 taong gulang, may stage name na Lina Little Miss, isang tunay na it girl ng Maynila, maganda sa paraang marupok at mahina at laging nakasunod kay Mia. Nakatira silang dalawa sa isang mamahaling condominium sa Malate. May sariling mamahaling sasakyan at branded na gamit. Isang pangarap na buhay na nabuo mula sa maingay na mga gabi ng pagtugtog at mga transaksyon sa dilim. Pagsapit ng hapon, habang sinasala pa rin ng task force ang mga pahayag, nagring ang telepono ni Senior Superintendent Reyes. Sa kabilang linya ay ang boses ng isang forensic expert mula sa PNP Crime Laboratory. Sir, may preliminary result na po. Mayroong abnormally high concentration ng GHB sa dugo ng biktima, sapat upang magdulot ng respiratory failure at cardiac arrest sa isang taong may pre-existing medical condition. Hindi ito stroke, pinaslang po ang biktima. Ibaba ni Senior Superintendent Reyes ang telepono. Naniningkit ang kanyang mga mata. Ang GHB o liquid ecstasy, isang uri ng droga na madalas inaabuso sa mga orgies upang magpukaw ng pagnanasa o magdulot ng pagkawala ng malay. Wala itong kulay, walang amoy, at madaling matunaw sa inumin. Hindi isang mainitin ang ulo, pabigla-biglang gangster tulad ni Cobra Kaloy ang salarin. Dapat ay isang taong may kakayahang lapitan ang biktima sa pinaka-intimate na paraan. Sapat upang ilagay ang lason sa baso ng alak nito nang hindi pinaghihinalaan. Sa isip ng Senior Superintendent, malinaw na lumitaw ang imahe ng dalawang maganda at kaakit-akit na DJ. Isang maliit na sulok pa lang ng kurtina ng krimen ang binuksan. Sa likod nito ay isang dula na pinagplanuhan hanggang sa huling detalye. Ang resulta ng forensic examination mula sa PNP Crime Laboratory ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa task force, ngunit ito rin ay isang kislap ng pag-asa sa gitna ng hamog. Pagkalason sa GHB, ang 4 na salitang ito ang pormal na nag-alis kay Cobra Kaloy sa posisyon ng pangunahing suspect. Isang mainitin ang ulo. Sikat na gangster tulad ni Cobra, kung gumawa ng krimen ay gagamit ng dahas, hindi isang sopistikadong sedative na madalas makita sa mga party ng mga elitista. Sa conference room ng CIDG, tensyonado ang atmosfera. Sa whiteboard, kinansela ni Senior Superintendent Gabriel Reyes ang larawan ni Cobra Kaloy, walang palatandaan ng pagpupumiglas o pagnanakaw sa kasong ito. Ang salarin ay nanalo ng ganap na tiwala ng biktima. Sabi ni Senior Superintendent Reyes, ang kanyang boses ay malalim at matalas. Ang direksyon ng investigasyon ay nagbago ng 180 degrees. Sinuri muli ang lahat ng nasa party, lalo na ang dalawang DJ na sina Mia Miyake Lim at Lina Little Miss Santos. Ang ikalawang pagtatanong kay Cobra Kaloy ay mabilis. Sa harap ng impormasyon na pinaslang ang biktima, ganap na nawala ang kanyang pagiging matigas. Sa halip ay takot at kaunting ginhawa. Putris, naningil lang ako. Nangako si Don Monching na babayaran ako pero laging inuubaya. Sinigawan ko siya tapos umuwi na ako. Kung gusto ko siyang patayin, sinaksak ko na siya noon pa. Sino bang may oras para lagyan siya ng lason? Sabi ni Cobra.
Nanginginig pa rin ang boses. Habang nagtatalo kayo, may napansin ka bang malapit kay Don Monching? Sino ang nagbuhos ng inumin para sa kanya? Tanong ng isang investigador. Kinamot ni Cobra ang ulo, pilit na inaalala. Sa totoo lang, galit na galit ako noon, kaya hindi ko masyadong napansin pero si Miyake, panay ang ligid sa kanya. Bawat baso na iinumin niya, sinasalinan niya, napakatamis. Tapos si Little Miss naman, mukhang takot, nakaupo lang sa isang sulok at nagse-cellphone. Ang pahayag ni Cobra, bagaman hindi direktang ebidensya, ay nagpatibay sa konklusyon ni Senior Superintendent Reyes. Iniutos niya sa mga investigador na hatiin sa dalawang pangunahing direksyon. Una, siyasatin ng mas malalim ang personal at pinansyal na buhay ni Mia at Lina. Pangalawa, isang tila imposibleng gawain, hanapin ang pinagmulan ng bote ng GHB. Isang uri ng di nakikitang lason na nawala ng walang bakas. Sinuri ang taxi na sinakyan ng dalawang babae. Ipinakita ng data ng GPS na direkta itong bumalik mula sa BGC patungo sa condominium sa Malate nang walang anumang abnormal na pagtigil. Perpektong itinago ng salarin ang ebidensya. Agad na natuklasan ng Financial Investigation Team ang isang abnormalidad. Bagaman napakalaki ng kinikita ni Mia Lim mula sa pagiging DJ at pagdalo sa mga party, ang kanyang account ay nagpakita ng malaking kakulangan kamakailan. Natalo siya ng malaking halaga sa isang online gambling den at may utang sa isang grupo ng sindikato ng halos 20 milyong piso. Malapit na ang deadline ng pagbabayad ng utang. Ang motibo ng krimen mula sa simpleng kasakiman ay naging mas apurahan at malinaw. Samantala, nang nakikipag-ugnayan ang Social Investigation Team sa mga tao sa nightlife scene ng Maynila, nabuo nila ang isang mas kumpletong psychological profile. Si Mia Miyake Lim ay hindi lamang ambisyosa kundi lubhang matalino at walang awa. Para sa kanya, si Lina Little Miss Santos ay walang iba kundi isang instrumento, isang magandang manika upang pagandahin at suportahan ang kanyang sarili. Ikinuwento ng isang dating bar manager ang lamig ng ugali ni Mia. Minsan, nakita niyang may ibang DJ na mas maraming nakuha na tips mula sa customer. Kinagabihan, tahimik niyang nilagyan ng pampatae ang bote ng tubig ng taong iyon. Ginagawa niya ang lahat para makamit ang kanyang layunin. Walang pinipiling pamamaraan. Dahan-dahang luminaw ang lahat, ngunit mayroon pa ring isang mahalagang nawawalang piraso, ang pisikal na ebidensya na nag-uugnay kay Mia sa lason na GHB. Nang tila walang saysayang imbestigasyon sa pisikal na ebidensya, nagpasya si Senior Superintendent Reyes na ilipat ang direksyon sa ibang larangan, isang mundo na iniisip ng mga kriminal na ligtas sila. Ang digital world. Kung hindi natin mahanap ang bote, hahanapin natin ang nagbenta ng bote, matatag niyang sinabi. Isang espesyal na task force na binubuo ng mga bihasang investigador ng droga at eksperto sa cybersecurity ang binuo. Sinimulan nila ang isang tahimik na paghahanap sa online underworld, sinuri ang mga pribadong grupo at account na nagbibigay ng mga gamit sa mga party-goer. Sa pamamagitan ng mga operasyong panteknikal, mabilis nilang natukoy ang ilang individual na nagbebenta ng GHB at iba pang kakaibang droga sa pamamagitan ng mga naka-encrypt na chat app tulad ng Telegram. Ang pagbabago ay nagmula sa isa pang operasyon. Habang abala ang CIDG sa kaso ni Don Monching, winasak ng Drug Enforcement Unit ng Manila Police District ang isang sindikato ng shabu. Ang pinuno, isang lalaking may alias na Totoy Bagsik, matapos ang ilang pakikipaglaban sa psikolohiya ay humiling ng kooperasyon upang makakuha ng plea bargain. Nang ibigay ng mga investigador ang listahan ng mga ipinagbabawal na sangkap na kailangang subaybayan, kabilang ang GHB, biglang nanigas si Totoy Bagsik. Sinabi niya na mga 1 linggo na ang nakalipas, isang napaka-classy na babae ang nakipag-ugnayan sa kanya sa Telegram upang umorder ng isang bote ng purest na GHB. Kakaiba ang babaeng ito.
Hindi siya nagtatanong para sa party, kundi nagtatanong ng detalyado tungkol sa dosis na makakapagpaantok sa isang malakas na lalaki at kung paano ito ilalagay sa alak ng hindi nahahalata. Nang ipakita ng investigador ang larawan ni Leila Marilim, agad siyang tumango. Siya yan, sigurado akong siya yan. Ang boses sa telepono at ang malabong profile picture sa Telegram ay sa babaeng ito, nahaharap sa hindi matatawarang ebidensya mula sa kanyang sariling kaso, napilitan si Totoy Bagsik na makipagtulungan. Inunlock niya ang telepono na ebidensya na nagpapahintulot sa mga eksperto sa cybersecurity na i-extract at i-recover ang lahat ng data, kasama ang kasaysayan ng chat sa Telegram na hindi pa niya nabubura. Ang mga mensahe ay lumitaw ng malinaw sa screen ng computer ng cybersecurity expert. Ito ay hindi matatawarang ebidensya, ang baril na umuusok pa rin na direktang nakaturo sa plano ni Leila Marilim. Tiningnan ni Senior Superintendent Reyes ang printout ng mga pag-uusap. Naniningkit ang kanyang mga mata. Ang landas ng lason, gaano man kalalim ang pagtatago, ay sa wakas ay nagpakita ng bakas. Kinuha niya ang telepono, ang kanyang boses ay malamig at determinado. Isamon sina Leila Marilim at Angelina Santos. Sa pagkakataong ito, tanungin ng hiwalay ang bawat isa. Ang kurtina ng dula ay malapit nang bumaba. Ang tunay na labanan ng talino ay nagsisimula pa lamang. Sa pagkakataong ito, hindi lang hula ang mayroon ang task force. Hawak na nila ang pinakamatatalas na armas, ang katotohanan mula sa digital world. Ang punong tanggapan ng CIDG sa Camp Crame ay hindi natutulog. Sa ilalim ng malamig at puting ilaw ng neon, ang lahat ng kinang at karangyaan ng labas ng mundo ay naging walang saysay. Sina Leila Marilim at Angelina Santos ay dinala sa dalawang magkahiwalay na interrogation room, pinaghihiwalay ng isang makapal na pader, ngunit hindi sapat upang pigilan ang kumakalat na takot. Ito ay isang klasikong psikolohikal na taktika. Paghihiwalay upang sirain. Si Senior Superintendent Reyes ang direktang humarap kay Leila Marilim. Sa silid na mayroon lamang isang bakal na mesa at dalawang upuan, si Mia Miyakilim ay nanatili pa ring may kahanga-hangang panlabas. Umupo siya ng tuwid, magkadikit ang mga braso. Ang kanyang mukha na may makeup ay walang anumang pagbabago ng ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay matalas, nagmamasid, walang bakas ng pagkabahala ng isang taong muling ipinatawag. Naniniwala siya na nabura na niya ang lahat ng bakas. Gusto lang naming linawin ang ilang detalye tungkol sa gabi nang mawala si Don Monching. Simula ni Senior Superintendent Reyes, ang kanyang boses ay kalmado, parang isang ordinaryong pag-uusap. Sinabi ko na ang lahat ng alam ko. Tugon ni Mia, ang kanyang boses ay pare-pareho at medyo mapaghamon. Wala kaming kinalaman, wala kayong ebidensya. Hindi nagmadali si Senior Superintendent Reyes. Ibinigay niya kay Mia Miyakilim ang isang folder ng mga dokumento, ang utang na 20 milyong piso. Ang deadline ay sa katapusan ng linggo. Paano mo balak lutasin iyan? Isang napakaliit na kunot, halos hindi makita, ang lumitaw at nawala sa noo ni Mia. Iyan ay personal kong negosyo, walang kinalaman sa kasong ito. Posible ba? Tumango si Senior Superintendent Reyes, ngunit ipinapakita nito na mayroon kang malaking pinansyal na pressure. Isang pressure na sapat upang magawa ng isang tao ang mga mapanganib na bagay. Huminto siya. Tiningnan ng diretso sa mga mata ni Mia. Ang kanyang boses ay bumaba ng isang tono at naging matalas. Ipinapakita ng resulta ng forensic na si Don Monching ay nalaso ng GHB, isang uri ng laso na hindi madaling makuha kung walang koneksyon sa underworld. Ang hangin sa silid ay tila nanigas. Si Mia ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang magkadikit na mga kamay sa ilalim ng mesa ay nagkanulo sa kanya. Alam ni Senior Superintendent Reyes na nagsimula nang magkaroon ng lamat ang matibay na baluti. Nagpasya siyang ilabas ang pangwakas na suntok, ang sandata na hindi inaasahan ni Mia. Tahimik niyang inilagay sa mesa hindi isang pisikal na ebidensya, kundi ilang A4 na papel.
Ito ang printout ng nilalaman ng pag-uusap sa Telegram sa pagitan ng kanyang account at ni Totoy Bagsik. Bawat salita ay malinaw na nilinyahan ng pula. Mayroon ka bang purong walang amoy, walang lasa, kuya? Kailangan ko ng sapat na dosis para sa isang malakas na lalaki na mahilig uminom para makatulog ng mahimbing at walang kamalay-malay. Mapanganib ba? Okay, kuya. Sa katapusan ng linggo ko kukunin, pakitago lang para sa akin. Hindi na kailangan pang magsalita ni Senior Superintendent Reyes. Tahimik lang niyang itinuro ang mga salita. Pinaghandaan mo ng husto ang planong ito, hindi ba, Mia? Lihim, ngunit ang digital world ay hindi kailanman ganap na lihim. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang mundo sa harap ni Leila Marie Lim. Ang tiwala sa sarili, ang pagiging malamig, lahat ay nawala. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nakatitig sa mga linyang nagkanulo sa kanya. Hindi niya maintindihan kung paano napunta ang pag-uusap sa isang naka-encrypt na app sa mesa ng interogasyon. Ang matibay na pader na kanyang itinayo ay nag-iba ng isang di nakikitang sandata. Samantala, sa kabilang silid, ganap na kabaligtaran ang tanawin. Si Lina Little Miss Santos ay nakakuyom sa upuan. Ang kanyang magandang mukha ay namumutla at puno ng luha. Nakaharap sa kanya ay hindi si Senior Superintendent Reyes, kundi isang babaeng pulis na may mabait na mukha. Lina, huwag kang matakot, gusto lang kitang tulungan. Alam kong nadamay ka lang sa bagay na ito. Si Mia ay napakalakas, determinado, hindi ba? Palagi kang sumusunod sa kanya. Tumangulang si Lina, humihikbi, may utang siya ng malaking halaga. Alam mo ba? Desperado na siya. Pinilit ka ba niyang gawin ito? Ang mga salita ay tila tumama sa matagal ng tinatagong hinanakit at takot ni Lina. Humagulgol siya. Hindi ko alam. Sinabi ni Mia na kailangan lang na makatulog sandali si Don Monching. Sinabi niya na walang masamang mangyayari. Bumuntong hininga ang babaeng pulis. Nagpakita ng pag-unawa. Inilabas niya ang huling psikolohikal na taktika. Isang maingat na pinagplanuhang labanan ng talino. Lina, inihanda na ito ni Mia noon pa. Siya mismo ang naghanap at bumili ng lason. At sa kabilang silid, nagsimula na siyang magsalita. Sinabi niya na ikaw ang nagmungkahi na ayusin si Don Monching para makuha ang mga diamante at mabayaran ang kanyang utang. Kita mo, sa huli, sarili lang niya ang iniisip niya. Papasanin mo ba ang lahat ng kasalanan para sa isang taong nagplano na pagtaksilan ka? Ang mga salitang iyon ay parang huling saksak na tumusok sa mahinang depensa ni Lina. Ang posibilidad na pagtaksilan siya ni Mia, ang takot sa mahabang sentensya sa bilangguan at ang pagdurusa ng konsensya ay sabay-sabay na sumabog. Hindi! Hindi ako! Sigaw ni Lina, ang kanyang boses ay nawala. Siya, lahat ay dahil sa kanya. Ibinigay niya sa akin ang bote ng lason at pinabantayan ako habang inilalagay niya sa baso ng alak. Tiningnan ko lang. Sinabi niya na kapag nakuha namin ang mga diamante, magkakaroon kami ng lahat. Hindi na kami kailangan pang mag-entertain ng mga kliyente. Natakot ako. Tulungan niyo ako. Ang pag-amin ay gumuho sa gitna ng kanyang humahagulhol na pag-iyak. Ang buong sabwatan, mula sa pagpaplano, pagbili ng lason, hanggang sa pagtatago at pagpapalit ng briefcase ng diamante ay isinalaysay ni Lina sa gitna ng kanyang takot. Ang kurtina na nagtatago ng krimen ay pinunit ng isa sa dalawang aktor. Si Senior Superintendent Reyes ay nakatayo sa likod ng one-way mirror, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Ang kaso ay nalutas, ngunit sa kanyang puso ay wala siyang kagalakan ng tagumpay, tanging isang mabigat na kalungkutan. Ang halaga ng karangyaan, ng pagnanais na baguhin ang buhay sa anumang halaga, ay minsan ang pinakamabagsik na sentensya para sa isang tao. Ang pag-amin ni Angelina Lina Santos at ang matibay na digital na ebidensya ay nagbasag sa matigas na katahimikan ni Leila Marie Lim. Ngunit upang makumpleto ang file ng kaso, upang ang katotohanan ay ganap na maipakita sa korte, kailangan ng task force na mabawi ang pinakamahalagang ebidensya, ang mga diamante na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso.
Ang pahayag ay isang bahagi lamang. Ang ebidensyang pisikal ang hindi nagsisinungaling. Isang emergency search warrant para sa condominium ni Mia at Lina sa Malate ang agad na ipinatupad kinagabihan. Ang marangyang condominium, puno ng branded na gamit, ay nagkaroon ngayon ng malamig at tensyonadong kapaligiran. Sa ilalim ng pagtuturo ni Lina, na nanginginig at lubos na nawalan ng pag-asa, mabilis na pumasok ang mga investigador sa master bedroom ni Leila Marilim. Iyon ay isang silid na malinaw na nagpapakita ng ambisyon at personalidad ng may-ari. Lahat ay maayos na nakalagay. Ang malaking aparador ay puno ng mamahaling handbags. Naniniwala si Mia na ito ang pinakaligtas na lugar dahil walang sino man ang maghihinala na isang kayamanan ang itinago sa gitna ng mga simbolo ng karangyaan. Ayon sa pagtuturo ni Lina, inilipat ng isang investigador ang dose-dosenang Chanel bag sa isang tabi. Sa ilalim ng aparador, matapos tanggalin ang isang sopistikadong disguise panel, lumitaw ang itim na leather briefcase ng biktima na si Don Ramon de la Cruz. Ang kislap mula sa mga hilaw na diamante nang buksan ang briefcase ay parang isang malupit na patunay ng kasakiman na nagtulak sa dalawang babae sa landas ng kasalanan. Ang pinakamahalagang ebidensya sa kaso ay nabawi. Ngunit may isang detalye na nagpapansin kay Senior Superintendent Reyes na direktang naroroon sa pinangyarihan. Ayon sa paunang pahayag ni Lina, tungkol lang sa mga diamante ang sinabi ni Mia. Ngunit nang buksan sa loob ng briefcase, bukod sa mga selyadong bag na naglalaman ng mga hiyas, mayroon ding isang pilak na USB drive na mukhang napakapangkaraniwan ngunit nakalagay sa isang hiwalay na kompartimento ng maingat. Ano ito? Tanong ni Senior Superintendent Reyes kay Lina. Umiling ang batang babae, ang kanyang mukha ay nagulat at natatakot. Hindi ko alam. Wala si Mia sinabi tungkol dito. Sinabi lang niya na may mga diamante sa briefcase. Nang makuha niya ang briefcase, agad niya itong itinago at hindi pinakita sa akin. Ang pagkaalerto ng isang bihasang investigador ay nagsasabi kay Senior Superintendent Reyes na hindi ito isang ordinaryong bagay. Agad na selyuhan ang USB drive at ipinasa sa cybersecurity team ng intelligence group ng PNP. At ang nahanap nila sa loob ay nagbukas ng isa pang malalim na layer ng kaso, isang mas madilim na sulok kaysa sa simpleng pagpatay at pagnanakaw. Naglalaman ng USB drive ng sensitibong video at mga larawan na nagpapakita kay Don Monching at iba pang mga kilalang tao sa negosyo at politika na nakikilahok sa mga party na puno ng droga at nagsasagawa ng mga transaksyon sa money laundering sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta ng mga hiyas. Ang biktima na si Don Ramon de la Cruz ay hindi lamang isang negosyante kundi isa ring fixer, isang taong may hawak ng mga lihim at isang mahalagang link sa isang organisadong sindikato. Ngayon lamang naintindihan ni Senior Superintendent Reyes ang nakakatakot na kalmado ni Leila Marilim sa mga unang oras ng interogasyon. Hindi lang ang mga diamante ang kanyang pinuntirya. Ang tunay niyang layunin ay ang USB drive na ito. Si Mia, sa kanyang katalinuhan at talas ng pag-iisip, ay marahil alam o nahulaan ang pagkakaroon ng kayamanang ito. Alam niya na ang halaga nito ay mas malaki pa kaysa sa mga diamante. Ito ay isang anting-anting, isang kasangkapan na magagamit niya upang kontrolin at i-blackmail ang iba pang mga makapangyarihang individual upang mula sa pagiging isang pawn sa mundo ng mga party, maging isang queen pin na may hawak ng mga lihim ng iba. Bumalik sa interrogation room. Naganap ang huling paghaharap kay Leila Marilim. Sa pagkakataong ito, lubos siyang nawalan ng pag-asa. Inilagay ni Senior Superintendent Reyes ang USB drive sa mesa. Ang mga diamante ay panimulang puhunan lang, hindi ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay malalim. Ang talagang gusto mo ay ito ang kapangyarihan na kontrolin ang iba. Ang iyong plano ay mas malaki kaysa sa naisip namin. Itinaas ni Mia ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay walang laman ngunit pagkatapos ay bumulalas ng isang mapait at baliw na tawa. Tama.
Akala nyo pinatay ko ang matandang iyon dahil lang sa 20 milyong piso na utang? Gusto kong makalaya. Sawa na ako sa pagngiti ng peke, sa pagsilbihan ang mga may sakit na lalaki. Gusto kong maging taga-kontrol ng laro. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Nagbubunyag ng isang madilim na sulok ng komplikadong sikolohiya kung saan ang kasakiman at galit ay nagsama. Sayang lang at natalo ako. Natalo dahil sa isang tanga, mahina at sa mga tangang mensahe. Lahat ay luminaw. Ang buong larawan ng salarin ay lumitaw. Isang batang babae na itinulak ng gulong ng pera, kapangyarihan at marangyang pamumuhay hanggang sa dulo ng krimen. Si Mia ay hindi lamang pumatay para sa pera. Gusto rin niyang makuha ang kapangyarihan. Isang ambisyon na sumunog sa kanyang sariling buhay. Ang USB drive, bagaman hindi direktang ebidensya ng pagpatay, ay naging mahalagang ebidensya upang patunayan ang malalim na motibo, ang pagpaplano at ang antas ng panganib sa lipunan ng akusadong si Leila Marie Lim at isa sa mga batayan upang irekomenda ang isang mahigpit na sentensya. Ang file ng kaso ay natapos na may kumpletong pisikal na ebidensya, digital na ebidensya, pahayag ng kasabwat, at ang pag-amin ng kanyang sarili. Sina Mia at Angelina Santos ay formal na kinasuhan ng pagpatay sa ilalim ng Artikulo 28 at pagnanakaw sa ilalim ng Artikulo 93 ng Revised Penal Code. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa tamang lugar na nagtatapos sa proseso ng investigasyon ngunit nagbubukas ng isang bagong trahedya sa harap ng hukuman. Ang Regional Trial Court ng Maynila sa mga huling araw ng malamig na taon, ang paglilitis sa kaso ng pagpatay at pagnanakaw na nagpakabigla sa publiko ay ginanap sa isang bulwagan na puno ng mga reporter at mga usyosong mamamayan. Ang mga flash ng kamera ay patuloy na kumikislap habang dinadala ng sasakyang pangpiitan ang akusado sa bakuran ng korte. Sina Leila Marie Lim at Angelina Santos ay bumaba. Ang maluwag na uniporme ng preso ay nilamon ang dating kaakit-akit na mga kurba. Hindi na si Mia Miyake Lim na mayabang o si Lina Little Miss Santos na marupok. Sa harap ng lahat ay dalawang batang babae na may namumutla at manipis na mukha. Ang kinang ng mayaman na Maynila ay tila iniwan na sila sa ibang mundo. Isang mundo na mayroon lamang 4 na pader at huling pagsisisi. Sa courtroom, ang atmosfera ay solemn at mabigat. Ang kinatawan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila na may hawak ng kapangyarihang maghain ng kaso ay binasa ang mahabang sakdal, inilantad ang bawat krimen ng dalawang akusado. Bawat salita ay parang martilyo na bumababa na nagbabalik tanaw sa gabing nakatadhana sa marangyang penthouse. Mula sa pinagplanuhan na sabuatan, ang malupit na pagkalason hanggang sa pagnanakaw ng ari-arian, inilabas ang hindi matatawarang ebidensya. Ang printout ng mga mensahe sa Telegram na nagbebenta ng lason, ang briefcase ng mga diamante na ebidensya, at ang USB drive ay itinuring na ebidensya upang linawin ang malalim na motibo at layunin ng akusadong si Mia na kumuha ng ari-arian upang isakatuparan ang isang mas malaking sabwatan kasama ang magkakasalungat na pahayag at pag-amin ng dalawang akusado. Nakatayo sa harap ng hukuman, si Angelina Lina Santos ay nanginginig at umiiyak ng walang tunog sa buong paglilitis. Nang bigyan ng pagkakataon na magsalita ng huling salita, bulol lang siyang humingi ng tawad sa pamilya ng biktima, humiling sa korte ng awa. Nagkamali ako. Dahil lang sa sobrang kasakiman, bulag na sumunod sa sinabi ni Mia. Hindi ko gustong pumatay. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na mabuhay muli upang matubos ang aking mga kasalanan. Ang kanyang pag-iyak ay ang pagbagsak ng isang batang babae na labis na nalubog sa isang mundo na hindi sa kanya. Kabaligtaran, si Leila Marie Lim ay nanatili pa ring malamig na tahimik. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang mga mata ay walang emosyon na nakatingin sa kawalan. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, hindi siya umiyak. Hindi humingi ng kapatawaran.
Ang kanyang boses ay paos na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng courtroom. Wala akong sasabihin. Alam ko ang aking kasalanan, ngunit gusto ko lang itanong, sa lipunang ito, kung walang pera, walang kapangyarihan, posible bang mabuhay ng tunay na tao? Ang marangyang mundong iyon, ang mga taong tulad ni Don Monching ang nagpabago sa akin sa isang demonyo. Ang mga salita ni Mia ay hindi depensa kundi isang mapait na pahayag, isang masakit na tanong na ibinato sa buong bulwagan. Ibinunyag nito ang isang malupit na realidad ng lipunan kung saan ang pressure ng material, ng ilusyon na pamumuhay ay maaaring bumaluktot sa pagkatao at magtulak sa mga tao sa bingit ng kapahamakan. Matapos ang deliberasyon, bumalik ang korte. Ang presiding judge, na may mahigpit at matatag na boses, ay binasa ang hatol. Bawat salita ay umalingaw-ngaw na parang isang hindi mababagong desisyon. Matapos suriin ang buong file ng kaso, ang mga aggravating circumstances tulad ng pagpaplano, sopistikadong at mapanlinlang na pamamaraan, paggawa ng krimen, hanggang sa huli upang kumuha ng ari-arian na may napakalaking halaga at ang mga mitigating circumstances. Nagpasya ang hukuman na ang akusadong si Leila Marilim sa kanyang papel bilang utak at nagpasimula na nagpakita ng paghamak sa batas at buhay ng tao, ay hinatulan ng pinakamataas na parusa, kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection para sa krimen ng pagpatay. 25 taong pagkakakulong para sa krimen ng pagnanakaw. Ang pinagsamang parusa ay kamatayan. Ang akusadong si Angelina Santos, sa kanyang papel bilang kasabwat, bagaman nadamay ngunit hindi nagsumbong ng krimen, gayunpaman, ang akusado ay nagpahayag ng taus-pusong pagsisisi, nagbigay ng pahayag na nakatulong sa mga awtoridad na linawin ang kaso, ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong para sa krimen ng pagpatay, 18 taong pagkakakulong para sa krimen ng pagnanakaw. Ang pinagsamang parusa ay habambuhay na pagkakakulong. Nang matapos ang hatol, bumagsak si Mia Lim. Ang kanyang huling pagiging malamig ay gumuho. Samantala, si Lina Little Miss Santos ay nawala ng malay sa bisig ng mga pulisya. Ang hikbi ng pamilya ng akusado ay umalingaw-ngaw na sinamahan ng nakakatakot na katahimikan ng buong courtroom. Ang kaso ng huling sayaw ay natapos sa isang mahigpit na hatol na nagpakita ng kataasan ng batas na isakatuparan ang katarungan. Ngunit ang tunog nito ay patuloy na umalingaw-ngaw. Hindi lamang ito isang kwento tungkol sa isang kaso ng pagpatay, kundi isa ring malungkot na salaysay ng korte tungkol sa pagbagsak ng mga kabataan sa gulong ng pera at ilusyon na kasikatan. Ang impormasyon mula sa na-recover na USB drive ay nagbukas din ng isa pang malaking operasyon na nangangako ng marami pang sayaw na magtatapos sa harap ng batas. Ang kwento ng dalawang DJ na dating mga reyna ng Maynila party scene na sa huli ay nakatanggap ng trahedyang katapusan ay naging isang mahalagang babala. Ipinapaalala nito na walang shortcut sa yaman na hindi kailangang bayaran. Ang mga ilaw ng entablado ay maaaring maningning, ngunit maaari rin itong sumunog sa buong buhay. Ang sayaw ng pera at pagnanasa ay maaaring napakakaakit-akit, ngunit ang huling sayaw ay laging ang sayaw sa harap ng hukuman, kung saan ang lahat ng krimen ay kailangang yumuko at tanggapin ang parusa.